The Manual. 1321-40. Huwag kang mag-alala, ang terminong Greencliff Forbidden Area ay hindi biro, alam mo. Tumawa si Ethan. Alam niyang hindi talaga nag-aalala si Ivan tungkol dito. At saka palihim kang napakalakas at alam na alam ko iyon. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Ivan at tumingin siya ng mas malalim kay Ethan. It's okay to pretend. All you parents love to do this, sabi ni Ethan sabay kibot balikat. Mahalagang panatilihing mababa ang profile, naiintindihan ko. Hindi niya ito naiintindihan. Hindi mapigilan ni Ivan na isumpa si Ethan sa puso niya. Ang mga taong tulad ni Ivan ay madalas na mababa ang profile at palaging itinatago kung ano talaga ang kaya nilang gawin. Kung hindi lang pinaalala ni Ethan ang tungkol dito, halos makalimutan na niya ang sarili niya. Ang mga martial artist ay hindi nakikipagkompetensya sa kung sino ang nabubuhay ng mas maluwalhati, ngunit kung sino ang nabubuhay ng mas matagal. Maraming bagay na wala akong choice kundi harapin sa mundong ito. Pinapasan ko ang pasanin ng buong pamilya Tanner at ng Northern High Cake Sect. Masyadong marami akong dapat dalhin. Napabuntong hininga si Ivan. Ngunit wala akong isang ina po na talagang kayang dalhin ang lahat ng ito para sa akin. Hindi na siya bumabata at hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Umaasa siyang makakapag-ayos siya ng taong hahalili bago siya mamatay. Kapag namatay ako, parang hindi na rin ako makakapagpahinga sa kapayapaan. Sigh. Matalim na tinitigan ni Ivan si Ethan kaya hindi komportable si Ethan. Okay. Alam ko na ang gusto mong sabihin, tumayo si Ethan. Bumalik ka at sabihin kay Irving na sundan ako ng 1 taon. I guarantee you will be satisfied with the results. Agad na sumili ang malawak ng ngiti sa mukha ni Ivan habang tumatango at marahang hinahaplos ang mahabang balbas. Since you've asked me this, then of course I can't refuse your offer, right? It's good to give young people a chance. Sure, I'll make Irving follow you for this period of time. Ayaw ni Ivan na parang siya ang humihingi ng tulong kaya hinayaan siya ni Ethan at ngumiti lang ito at tumango. Tumunog ang cellphone ni Ethan. Ito ay isang tawag mula kay Butler Zed. May natuklasan si Professor Aaron Knox. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Pupunta ako dyan saglit. Nagising siya. Elder Tanner, matutulungan mo akong bantayan ang akademya. Ipaalam sa akin kung mayroon at dadaan ako. Sure, bahala ka kung ano ang kailangan mo. Alam ni Ivan na sobrang abala si Ethan. Pumayag naman siya sa gusto ni Ivan. Lumabas si Ethan sa opisina at dumaan sa main training area kung saan nagwawala si Evan. Ilang beses ko bang uulitin ta? Ha? Ilang beses ko bang sasabihin ta? Ganito. Senior. Don't call me senior. Wala akong anak na kasing tanga ng mga juniors ko. Senior, babae ko. Medyo flat lang ang dibdib ko. Humalaklak si Ethan pero hindi siya umimik o inistorbo at naglakad na lang palayo. Tunay na nakatuon si Professor Aaron Knox sa kanyang trabaho. Binigyan siya ni Ethan ng $3 milyon sa isang pagkakataon noong nakaraang pagkakataon kaya natuwa si Inek at naantig sa parehong oras. Patuloy niyang sinasabi na ang isang kabataang tulad ni Ethan na pinahahalagahan ng kaalaman at iginagalang ang agham ay napakahirap makuha. Hindi niya kayang bigwan ng tiwala ni Ethan sa kanya. Sa panahong ito, halos nakalimutan ni Enoch na kumain o matulog at nag-concentrate na lang sa kanyang pananaliksik buong araw at buong gabi. Sa wakas, nakagawa siya ng bagong pagtuklas. Nagbigay si Butler Zed ng isang research site para kay Inek na malapit sa kanyang Information Network headquarters dahil alam niya na ang pananaliksik ni Inek ay napakahalaga kay Ethan. Binigyan din niya si Inek na maraming sinaunang teksto at pagsasaliksik sa kasaysayan. Nasasabik si Enoch na makita ang lahat ng ito kaya hindi siya makatulog ng ilang araw. Ito ay higit pa sa anumang mayroon siya. Bukod kay Inek, mayroon ding 2 niyang estudyante na nagtrabaho para sa kanya sa research lab. Ang mga estudyanteng ito ay nagtapos sa linguistics at sinaunang panitikan, kaya hindi rin naging madali para sa kanila na makahanap ng trabaho pagkatapos ng graduation. Bukod sa pagperso ng FOD at pagsasaliksik o pagtuturo, wala pang maraming career path na maaari nilang piliin. Mr. Hunt, this way please. Itinulak ni Butler Zed ang pinto.
Napaangat ang tingin ng dalawang estudyante sa loob nang marinig ang tunog ng pinto at medyo nataranta. Kabanata 13:22. Pumasok si Ethan at tumingin sa paligid. Tuluyan ang bumagsak ang tingin niya sa dalawang katulong. Ito ang mga estudyante ni Professor Aaron Knox at nandito sila para tulungan siya, paliwanag ni Butler Z. Tumango si Ethan. Nasaan si Professor Aaron Knox? Nagpapahinga si Professor Aaron Knox, pagod na pagod siya, sabi ng isa sa mga estudyante. Nagtataka silang tumingin kay Ethan. Hindi nila inaasahan na si Butler Z na kadalasang mahigpit at makapangyarihan, ay ganoon kagalang kay Ethan. Hindi umimik si Ethan at naglakad na patungo sa resting room ni Enoch. Nagpapahinga si Professor Aaron Knox, tinawag ng parehong estudyante si Ethan. Pwede bang magpahinga muna siya? Ilang araw na siyang walang tulog. Huminto si Ethan at lumingon para tignan ang estudyante, para makitang sobrang haggard ng estudyante at namumula rin ang mga mata. Maraming mga libro at mga dokumento sa mesa, at ilang beses nang nasuri. Ang lahat ng ito ay ginawa sa pagtatangkang makahanap ng anumang mga pahiwatig. Sure, babalik ako para hanapin siya pagkagising niya. Magpahinga na rin kayong dalawa. Nilainggan ni Ethan si Butler Z. Let's go. Nang matapos niya itong sabihin ay bumukas ang pinto ng break room. Magulo ang buhok ni Enoch, ngunit puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ni Ethan at agad na tumayo at tumakbo palabas. Ethan. Professor Aaron Knox. Napangiti si Ethan. Bakit hindi ka muna magpahinga ng konti? Hindi na iyon mahalaga ngayon, winagaway ni Enoch ang kanyang kamay upang pigilan ang kanyang mga estudyante na kumensihin siya kung hindi man. Pwede naman akong matulog mamaya. May bago akong natuklasan. Sumama ka sa akin. Mabilis niyang inakay si Ethan patungo sa sariling opisina. Nagpalitan ng tingin ang dalawang estudyante at napagdesisyonan na huwag nang magsalita pa. Tuwang-tuwa si Enoch. Nadama niya na ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang tao upang ibahagi ang kanyang mga natuklasan at pagiging suportado at pinagkakatiwalaan ng isang tao ay mas mahusay kaysa sa pagsasaliksik lamang para sa sarili nitong kapakanan. Sinabi niya lang kay Butler Z na may natuklasan siya at sumugod na si Ethan. Ito ang nagparamdam sa kanya na nakahanap siya ng kaibigan kay Ethan. Professor Aaron Knox, kailangan mo pa ring alagaan ang iyong sarili. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagsasaliksik, kailangan mong siguraduhin na malusog ka para gawin ito, natatawang sabi ni Ethan. Huwag kang mag-alala, maganda ang kalagayan ko. Si Professor Enoch Aaron Knox ay hindi masyadong nag-aalala. May inilabas siyang notebook sa mga magulong dokumento at siya lang siguro ang nakakabasa ng lahat ng nakasulat dito. Tignan mo ta. May inilabas siyang papel na may nakaprint na larawan ng mga pulang ulap at inilagay sa harap ni Ethan. Sinabi ko sa iyo noong huling pagkakataon na ito ay isang salita at maaaring ito ay kumakatawan sa isang anyo ng sibilisasyon, tama. Nahanap ko na ang salitang iyon. Oh. Napatingin si Ethan sa kanya. Nahanap mo na ba? Tama. Tuwang-tuwa si Enoch. I'm 100% sure. Ethan, bakit hindi mo hulaan kung paano basahin ang salitang ito? Tinuro niya pulang ulap. Tumawa si Ethan at umiling. Walang paraan na mahulaan niya ito. Professor Aaron Knox, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano iyon? Hindi man lang ako nakapagtapos ng elementarya, alam mo, pabirong sabi ni Ethan. Hahaha. Masyado kang humble. Si Enoch ay isang matigas ang ulo, ngunit dahil maaari siyang maging isang propesor, hindi siya tanga. Nakikita niya na tiyak na mas matalino at may kakayahan si Ethan kaysa sa mga kapantay niya para magkaroon ng posisyon at pagkakakilanlan na mayroon siya ngayon. Hindi na niya kinulit si Ethan at 2 beses niyang tinapik ang daliri niya sa mesa ng seryoso na ang boses niya. Ang pulang ulap na ito ay mukhang isang larawan, ngunit ito ay talagang isang salita. Ayon sa mga Chinese character na mayroon tayo ngayon, ang salitang ito ay dapat basahin bilang Drake. Tumigil sandali si Enoch. Ang kanyang nasasabik na ekspresyon ay may bahid ng resolusyon. Naghinala ako na ito ay maaaring tumutukoy sa pangalan ng pamilya. Drake. Bahagyang ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Tama. Yung character Drake. Same word sa surname na Drake. Confident na sabi ni Enoch. Kabanata 13:23. Isang pangalan ng pamilya. Drake. Ang lahat ng ito ay nagiging lubhang kawili-wili ngayon.
Ang pulang ulap na ito ay ang simbolo na ginamit ng Hidden Sect. Kinokontrol ng kanyang kamahalan ng Hidden Sect at sinusuportahan siya ng isang reclusive clan. So ano ang apelyido ng Drake Clan? Ang Eva na gumagala sa Extreme Martial Arts Academy ay si Drake. Nagpalitan ng tingin sina Ethan at Butler Zed at marami silang palitan ng mensahe sa matinging iyon. Professor Aaron Knox, gaano ka katiyak dito? Nakangiting tanong ni Ethan. Sa ngalan ng agham, hindi ko masasabi ang 100%, ngunit ako ay hindi bababa sa 80 hanggang 70% na sigurado, seryosong sagot ni Enoch. Kung hindi siya confident, hindi niya ipapahiya ang sarili sa harap ni Ethan. Si Ethan ay naglagay ng maraming pera at pagsisikap at pinahahalagahan din niya ang kaalaman. Ayaw niyang bigwan ng ganoong kabataan. Sapat na ang naintindihan ni Ethan pagkatapos niyang marinig ang kumpirmasyong ito mula kay Enoch. Professor Aaron Knox, ito ay talagang isang malaking pagtuklas at ito ay mahirap para sa iyo. Ito ay isang bagay na napakahalaga sa akin, sabi ni Ethan. Kunin ang susunod na 2 araw upang makapagpahinga ng mabuti, pagkatapos ay magkakaroon ka ng lakas upang patuloy na magtrabaho dito. Ayos lang ako, sanay na ako. Magaling ka pero tao rin ang 2 estudyante mo. Hindi sila gawa sa bakal. Sabi ni Ethan habang tumitawa. Napakahirap para sa kanila na mag-research sa iyo tulad nito. Natawa si Enoch at mukhang wala nang magawa. Hindi siya tumatanggap ng maraming graduate students taon-taon. Marami sa kanila ang nagpasyang pumasok sa graduate school dahil lang sa wala silang ibang pagpipilian. Ngunit pagkatapos gawin ito sa loob ng maraming taon, patuloy silang naliligaw dahil walang malinaw o magandang kinabukasan sa hinaharap. Hindi lahat ay katulad niya at talagang hilig sa paksang ito. I have some arrangements that can help both of them. I will ask Zed to give you 2 more professional assistants. Ito. Professor Aaron Knox, tumatanda ka na kaya kailangan mong gamitin ang iyong enerhiya ng matalino. Sa mas propesyonal na tulong na tutulong sa iyo, makakatulong ito na gamaan ang iyong trabaho, nakangiting sabi ni Ethan. Ikaw ay isang kayamanan, kaya hindi kita papayagang magtrabaho ng husto. Nakabuka ang bibig ni Enoch at puno ng pasasalamat ang mukha niya. Tutulungan ni Ethan ang 2 estudyante na tapusin ang kanilang mga landas sa hinaharap. Pinakamabuting gumawa ng mga pagsasaayos ang isang malaking boss tulad ni Ethan. Kung hindi, ang 2 mag-aaral ay maaari lamang magpatuloy sa pananaliksik sa kanya, at walang hinaharap na pag-uusapan. Maraming salamat po. Hinawakan ni Enoch ang kamay ni Ethan at patuloy na bumulalas, ang ating lipunan ay nangangailangan ng mas maraming kabataang tulad mo, saka lamang lalakas at lalakas ang bansa. Pagdating sa pagpupuri sa iba, nang magsimula na si Enoch, hindi na niya mapigilan. Pero talagang gusto niya si Ethan at sobrang hinahangaan niya ito. Kung hindi kasal si Ethan, hihilingin niyang subukan ang kanyang apo. Pagkalabas ng lab, sinundan ni Butler Zed si Ethan palabas. Ang 2 mag-aaral ay sasali sa iyong network ng impormasyon. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Ethan. Panoorin mo silang mabuti. Oo, Mr. Hunt. Siyempre naintindihan ito ni Butler Zed. Mula nang pumasok si Ethan sa lab at makita ang 2 estudyante, natuklasan niya ang problemang ito. Ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Alam ni Ethan na walang bagay na hindi kayang ipunan ng pera. Kung meron, ibig sabihin ay hindi sapat ang perang inaalok. Umalis na si Ethan pagkatapos nun. Kakabalik lang niya sa Green Cliff at marami siyang dapat asikasuhin. Ngayong tapos na ang lahat, oras na para umuwi. Hinihintay siya ni April sa bahay at naghanda ng maraming masasarap na pagkain para sa kanya. Geoff, nasa bayan ng Legend of Fairbanks, kaya hindi ka sasama. Mula kay Jenny ang tawag. Dahil may masasarap na pagkain sa bahay, syempre lalabas ang Legends. Nagdadrive ang kapatid ni Geoff nang tumawag ito at tumawa ito. Dahil may masasarap na pagkain, saka syempre, pupunta ako. Samantala, sa daan pabalik sa Green Cliff. Medyo inis ang itsura ni number 5 at hindi umimik. Nagpatuloy ang takbo ng sasakyan sa highway. Siya ay partikular na humiram ng isang Mercedes-Benz E300 mula kay Tom Foster, kaya hindi iyon itinuturing na masyadong masama, tama ba? Umupo si Jasmine sa front passenger seat na may pulang mata. Halatang umiiyak lang siya kanina.
Kabanata 1324. 5. Huwag kang magagalit ha. Napalingon si Jasmine kay number 5 at nanginginig ang mga labi. Hindi pa rin nagsasalita ang number 5. I'm sure hindi naman yun sinasadya ng kapatid ko. Hindi naman sa minamaliit ka niya eh. Naiiyak na naman si Jasmine. Kung tutusin, sayo pa rin ako. Ang numero 5 ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ako galit kasi minamalas niya ako. Nagagalit ako dahil hindi kanya tinuring na kapatid. Hindi kanya tinatrato na parang pamilya mo. Ang tanga niya para magsalita ng ganyan. Naisip ni number 5 na mas magiging maayos ang mga pangyayari kung bibisita siya ng personal sa pamilya ni Jasmine para mag-propose sa kanya. Hindi niya inaasahan na may ganoong tao sa pamilya Jasmine. Nagawa mong bumawi ng buhay at napakalungkot niya. Tinanong pa niya ako kung magkano ang kaya kong bayaran para sa iyo. Sa tingin ba niya isa kang item na dapat bilhin at ibenta? Sa sobrang galit ni number 5 ay nanginag ang kanyang katawan habang pinaghahampas ang kanyang mga palad sa manibela. Kapag hindi mo ako pinigilan, sasampalin ko ang bibig niya ng kalokohan. Lalong umiyak si Jasmine. Hindi niya inaasahan na ganoon ang pag-uwi. Hindi niya inaasahan na pagka-uwi niya ay hindi man lang mukhang masaya ang kanyang kuya. Sa kabaligtaran, mukhang nagulat siya at parang ayaw niya itong umuwi. Matapos malaman na ang number 5 ay narito upang mag-propose sa kanya, ang una niyang tanong ay itanong kung paano gumagana ang number 5. Nang malaman niyang nasa security service ang number 5 na puno ng pang-aalipusta ang kanyang buong ekspresyon. Tinawanan pa niya ang number 5, hindi na raw kailangang umarkila ng luxury car at magpanggap na mayaman. Ang pangalawang tanong na itinanong niya sa number 5 ay kung magkano ang maiisip niyang pakasalan ng kanyang kapatid na babae na nagsasabing tatanggap siya ng hindi bababa sa $1 milyon. Gusto niyang sumuko si number 5. Ang kanyang kapatid ay kasing galing ng pagtatangkang ibenta siya. Kahit ang sarili niyang mga magulang ay hindi siya sinubukang ipagtanggol at talagang nasaktan iyon sa puso ni Jasmine. Lalo siyang nag-alala na baka magalit si number 5. Hindi na nagsalita si number 5. Madilim at galit ang ekspresyon nito, habang si Jasmine naman ay naiiyak na lang dahil wala na siyang magagawa pa. Sa sandaling ito, sa bahay ni Jasmine, ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Breen Booker, ay nakarelax na nakaupo habang naka-cross legs habang kumakain ng mga buto ng kalabasa at tumatawag sa telepono. Oo, nakabalik na ang kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit siya bumalik. Di ba sabi mo once na pumunta siya sa ibang bansa para magtrabaho, mahihirapan siyang bumalik? I think this job you found for her doesn't magbayad ng malaki, sabi ni Breen Booker na medyo malungkot sa telepono. Kung hindi siya magtatrabaho, paano ako bibigyan ng pamilya ng pera? Iniluwa niya ang panlabas na patong ng mga buto ng kalabasa sa sahig at tumingin sa kanyang ina na nakatayo sa malapit. Mapwalisin mo to. Nakatambak at dumaikit sa sapatos ko. Hindi kumibo si Mrs. Booker at agad na kumuha ng wallet para maingat na walisin ang lahat ng iniluwa ni Breen sa sahig. Ang mag-asawa ay hindi masyadong kaya at ang kanilang pamilya ay napakahirap kaya't wala silang sapat na pera para magpakasal o bumili ng bahay si Breen Booker na humarap kay Breen sa mahabang panahon. Ang tanging naiisip lang nila ay ang magtrabaho si Jasmine at mag-ambag sa pamilya. Or else, it was to marry Jasmine off and ask for more engagement gifts para makabili si Breen ng bahay at makapagpakasal. Don't talk about it. Ibinalik ng kapatid ko ang dagwang security guard at sinabing gusto na niyang magpakasal. Nag-hire pa ng Mercedes-Benz ang walang pera na iyon para i-drive siya pabalik. Hindi ko alam kung bakit siya nag-abala sa pagpapanggap dugtong niya. Breen ng malupit. Malamang isang buong buwan niyang sweldo ang ginugol niya sa pagrenta ng kotse na iyon, hindi ba? Puno ng paghamak at pangungutya ang kanyang ekspresyon. Siyempre alam niya kung magkano talaga ang halaga ng isang Mercedes-Benz. Paano kayang bayaran ito ng isang security guard? Kaya niyang mangarap. Siya nga pala, direktang sinabi ko sa kanya na kung wala siyang $1 milyon, hindi siya pakakasalan ng aking nakababatang kapatid na babae. Ngumuso si Breen at tamad na sumandal sa sofa. I have to make some demands on my future brother-in-law, right? $1 million. Kung isang sentimos lang siya, makalimutan niyang kunin ang rehistro ng pamilya namin para merehistro pa ang kasal nila. Kabanata 1325.
Tinapik ni Brin ang sariling dibdib. Palaging kasama niya ang family register dahil natatakot siyang bumalik si Jasmine at nakawin ito. Kung hindi niya ginamit ang kanyang nakababatang kapatid na babae para kumita ng mas maraming pera, kung gayon kanino siya maaasahan para kumita ng pera? Ang kanyang mga magulang. Napatingin si Brin sa matandang babae na nagwawalis ng sahig at nakasimangot. Walang paraan. Kung ganito lang kainutil ang mga magulang niya, hindi rin siya mapadpad sa bansang ito. Wala siyang pera, walang bahay, walang sasakyan at hindi man lang siya makakuha ng desenteng trabaho. Kung ang kanyang pamilya ay may mga koneksyon, kung gayon maaari siyang makakuha ng isang madaling posisyon kung saan hindi niya kailangang magtrabaho ng marami at mababayaran pa rin. Hindi ka papayag sa kasal ni Jasmine, sigaw ni Brin. What's the point of marry a security guard? Kung gusto niyang magpakasal, mas mabuting magpakasal siya sa isang mayaman na amo. Parehas kayong matanda, kaya kailangan mo rin ng pera para magretiro. Tumingin ang matandang babae kay Brin at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit nag-alinlangan bago tuluyang sinabing, pero kung gusto niya magpakasal. Kung gusto niya. Pinuutol ni Brin ang kanyang ina. Anong alam niya? I'm doing this for his own good. Maiintindihan niya in the future. Ayan. Ako ang may huling say. Hindi na napigil ang magsalita pa ni Brin. Kung hindi niya makuha ang $1 milyon na regalo sa kasal, walang sino man ang maaaring pakasalan ng kanyang kapatid na babae. Bale ang security guard. Gusto man ng isang white-collar worker na pakasalan ng kanyang kapatid na babae, kailangan muna niyang gumastos ng pera. Walang pera. Tapos baka mawala siya. Bumangon si Brin at nakangiting naglakad patungo sa kanyang ina. May pera ka ba? Bigyan mo ako, kakain ako kasama ng mga kaibigan ko. Wala ako, huling kinuha mo. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, dumukot si Brin sa kanyang bulsa at naglabas ng ilang daang dolyar. Ngumiti siya at nakita ko si Jasmine na naglagay ng pera sa bulsa mo. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Hindi na ako babalik para sa hapunan ngayong gabi. Parehong nawala ang lalaki at ang kanyang boses. Hawak ng matandang babae ang wallet habang pinapanood si Brin na umalis. Napabuntong hininga siya at umiling sa frustration. Greencliff, tahanan ni Palmer. Nakauwi na si Ethan at ang iba pa, kaya malugod silang tinanggap ni April. Ang kanyang anak na babae at manugang ay nagsusumikap doon, kaya ang tanging magagawa niya ay maghanda ng masasarap na ulam sa pagbalik nila upang sila ay makakain ng masaya. Isa pa itong malaking plate table. Napansin ni William na gumanda ang luto ni April. Masarap lang, pero natuto rin siyang gumawa ng iba't ibang ulam. Kung chef siya sa isang restaurant, baka mas mataas ang sweldo niya kaysa sa sarili niya sa level na ito. I'm so glad I called this guys, otherwise we would never finish this much food, natatawang sabi ni Ethan. Alam nating lahat na kapag bumalik si Big Boss, siguradong maraming masasarap na pagkain ang makukuha. Kaya't walang kahihiyang sundan ka namin. Ngumisi si Kuya Joff. Tita, hindi ako tatayo sa seremonya. Nakatayo ka na ba sa seremonya? Naka-cross-legged si Jenny sa sofa at kumaway kay Kuya Joff. Kuya Joff, halika dito at sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong huli kang nahihirapan. Ang dakilang alamat dito ang magtuturo sa iyo kung ano ang gagawin. Pinagmasdan ni Ethan si Jenny habang mariin nakausap si Kuya Joff at naglabas ng panulat at papel na para bang gagawa ito ng plano ng labanan para sa kanya. Hindi niya maiwasang mapailang na lang. Nagsisimula ng mag-asal si Kuya Joff na parang aso tulad ng kanyang titulo ngayon. Number 5. Nakabalik ka agad. Naglalaro ng chess si Tom Foster kasama si William nang tumunog ang telepono, at sinagot niya ito. Huwag kang mag-alala, ay parada mo lang ang sasakyan kahit saan. Nakita ni Tom Foster na may mali sa boses ni number 5. Halatang galit na galit siya. Sumulyap siya kay Ethan at nakuha ni Ethan ang mensahe at tumango pabalik. Come to the Palmer house for dinner. Sabi ni Big Boss, dagdag ni Tom Foster. Ibinaba niya ang phone at bahagyang kumunat ang noo. Nahulog. Kabanata 13:26. Tiyak na hindi ito masama, tama ba? Hindi gwapo si number 5 pero isa siyang honest, at matigas na lalaki. Tom Foster ay hindi maglakas loob na sabihin siya ay partikular na outstanding, ngunit siya ay tiyak na hindi isang masamang catch.
Bukod pa rito, siya ay isang empleyado sa Palmer Group. Kahit na siya ay opisyal na bahagi ng Departamento ng Seguridad, ang kanyang posisyon sa Palmer Group ay hindi gaanong mababa. Hintayin mo siyang dumating at sabihin sa amin, sabi ni Ethan. Hinding-hindi niya gagawing masama ang kanyang mga tauhan. Yan ang pinangako niya sa lahat simula pa lang. Hindi nagtagal, dumating ang number 5 kasama si Jasmine. Pumasok na sila at dumating pa si number 5 na may dalang regalo, wala daw siyang dadalhin kung mag-isa siyang pumunta, pero first time lang nandito si Jasmine kaya tama lang na may dala sila. Mabuti naman ang unang pagkakataon, ngunit huwag kang maglakas loob na magdala ng kahit ano sa susunod. Kinuha ni April ang mga gamit sa kanya at ngumiti na malapad, just treat this place like your home. Kitang-kita niyang namumula ang mga mata ni Jasmine at halatang halata itong umiyak kanina. Agad niyang tinawagan sina Diane at Jenny, at hinayla siya nito sa isang tabi para makipag-chat sa kanya. Pinuno. Lumapit si number 5 kay Ethan at bakas pa rin sa mukha nito ang galit. Anong nangyari? Tanong ni Ethan. Pinahirapan ka ba ng pamilya niya? Hindi nila pinahirapan ang mga bagay-bagay, ngunit si kuya ay talagang samobra. Ikinuwento ng number 5 ang nangyari kanina, at lalo pang nagalit. Wala akong pakialam kung mababa ang tingin sa akin ng iba. Paano kung nasa seguridad ako? Hindi ko kailanman itinuturing ang aking sarili na mas mababa sa iba. Pero ang totoo ay tinatrato niya si Jasmine na parang isang kalakal na dapat bilhin at ibenta para sa pera. Gustong-gusto kong mapunit ang dagwang bibig niya. Galit na galit si number 5 at naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Pero ang lalaki ay tunay na kuya ni Jasmine at ayaw niyang ilagay sa pwesto si Jasmine. Ang kasal ay sa pagitan ng dalawang pamilya, sabi ni Ethan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay hindi kung ano ang iniisip ng ibang tao, ngunit kung ano ang iniisip ninyong dalawa. Ang paghingi ng $1 milyon bilang regalo sa pakikipag-ugnayan ay daylight robbery, at hindi tulad ng number 5 na hindi rin makuha ang pera. Kung talagang kailangan niya ng pera, ibibigay ito ni Tom Foster sa kanya kahit na bago pa si Ethan. Ngunit dahil lamang sa mayroon kang pera ay hindi nangangahulugan na maaari mong gastusin ito ng hindi matalino. Sabihin mo kay Jasmine na sumama. Pulang-pula ang mga mata ni Jasmine habang nakaupo sa sofa. Hindi makapaniwala sina Diane at Jenny nang marinig nilang sinabi niya sa kanila ang nangyari. Siya ba talaga ang tunay mong kapatid? Galit na dumura si Jenny, tao pa ba siya? How dare he look down on number 5? Hindi ba niya alam na lahat ng makapangyarihang pamilya sa Norte ay nagnanais na makuha nila ang kanilang mga kamay sa sinumang nagtatrabaho sa seguridad para sa Palmer Group? Napatayo lang si Jenny dahil sa sobrang galit. Mababa ang tingin ng lalaking ito sa number 5. Joke ba yun? Kung alam ni Brie na ang mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay mag-aalok ng number 5 million sa isang taon na sweldo, malamang na mamatay siya sa takot. Jasmine, gusto ni Big Boss na umalis kat tawag ni number 5 sa kanya. Agad na bumangon si Jasmine. Alam niyang si Ethan ang may pinakamataas na posisyon sa lahat ng tao dito. Mabilis siyang naglakad at binati ang number 5 Big Boss. Sinabi na sa akin ng number 5 ang nangyari. I just wanted to ask kung talagang sang-ayon ka ba sa number 5 o may iba ka pang considerations. Ako. Sasama talaga ako sa kanya. Hindi na nagdalawang isip pa si Jasmine dahil namumula ang mga mata. Hindi ako magpapakasal sa iba kundi sa kanya. Namula agad ang mukha ni number 5. Tama na't natatawang sabi ni Ethan. Wala namang komplikado. Basta magkasundo kayong dalawa, then everything will work out by itself. Hindi na kailangang magkaaway dahil sa ibang tao. Lumingon si Ethan para makita si Tom Foster. Tom, we will continue their wedding together. Since Jasmine's family wants a more impressive ceremony, then we will make it very big. Our sister here definitely deserves it. Naiintindihan mo, Big Boss. Tumango si Tom Foster. Kung kailangan itong maging sapat na malaki para tawagin itong malaki ni Ethan, kung gayon mas mahusay na ito ay talagang malaki. Kabanata 13:27. Pinuno. Masama ang pakiramdam ng number 5 pagkatapos gawin ni Ethan ang desisyong ito. Basta si Jasmine ang magdedesisyon at gusto kanyang sumama, walang makakapigil sa kanya, diretsong sabi ni Ethan. How dare someone look down on one of mine?
Huwag pansinin ang mga taong tulad ng number 5 at ang mga lobo na nagbuwis ng kanilang buhay kasama si Ethan. Bawat empleyado ng Palmer Group hinahangaan at iginagalang saan man sila magpunta. Talagang may minamalas pa rin sa isa sa kanila. Hindi ba sobrang nakakatawa? Bumalik sa Las Vegas, nangako si Ethan na maghahatid ng malaking kasal para sa number 5 sa sandaling bumalik sila. Sa orihinal na 30 nawala na sila ng isa. Sinabi ni Ethan na gagawin niya ang kanyang makakaya para protektahan ang iba at siguraduhing makuha nila ang nararapat sa kanila. Ang kanilang dignidad ang pinakapangunahing bagay at ang pinakamahalaga sa lahat. Si Ethan ang nag-utos at lahat ng Greencliff ay nagtrabaho. 5 o 6 na kumpanya sa pagpaplano ng kasal ang dumating na nag-aalok ng kanilang mga serbisyo, ngunit tumanggi na kumuha ng 1 sentimo mula sa kanila. Muntik pa nga silang mag-away sa isa't isa para sila ang makapagplano ng pinakamagandang wedding ceremony. Ang mga salitang Palmer Group ay may malaking bigat at kahalagahan sa Greencliff. 12 ng mga kalsada, tulay, parke, stadium, ospital, aklatan. Nakatulong ang Palmer Group sa pagbuo ng maraming bagay. Napataas nila ang antas ng kaligayahan ng mga tao dito, pinahusay ang imahe ng lungsod, aktibong nag-ambag sa mga pasilidad ng medikal, pang-edukasyon at kawanggawa ng lungsod. Malaki ang nagawa ng Palmer Group para sa lungsod na ito. Nakita ito ng mga tao ng Greencliff para sa kanilang sarili. Ligtas na ngayon ang Greencliff na hindi na nila kailangang i-lock ang kanilang mga pinto sa gabi o natatakot na magkaroon sila ng gulo sa mga lansangan. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kaayusan ng lipunan o baka may mangyaring masama sa kanila. Bakit ganon? Iyon ay dahil maraming tao tulad ng number 5 na palihim na nagpoprotekta at nagbabantay sa Greencliff. Palaging may mga pangkat ng 3 nagpapatrolya sa mga lansangan, at ang mga residente ay magiliw na tinawag silang 3 Lucky Charms. Hindi lamang sila nakakatulong na maging ligtas ang lahat, ngunit alam ng mga tao na maaari din silang umasa sa kanila. Kung saan man pumunta ang mga taga-Greencliff, kapag may nakarinig na taga-Greencliff sila, mapupuno ng inggit ang kanilang mga mukha. At ngayon, sinabi ni Ethan na ang number 5 ay ikakasal, at ito ay ituring bilang isang selebrasyon ng Palmer Group. Kaya hindi lang ang mga empleyado ng Palmer Group ang excited, kundi lahat ng Greencliff ay excited din. Wala pang isang araw ay naihanda na ang lahat. Ito ay talagang nakakagulat. Talagang hawak ni Ethan ang ganitong kalaking awtoridad sa lugar na ito. Kailangan lang niyang sabihin ang salita. Inayos na ni Tom Foster ang hotel kung saan gaganapin ang kasal. Ang 3 5-star hotel ng Greencliff ay nakipaglaban ng husto para sa karapatang isagawa ang kasal, at ang taong sa wakas ay nanalo ay napakasaya na halos nagsagawa siya ng isang hiwalay na pagdiriwang upang makuha ang deal. Medyo kinabahan si number 5. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa kung paano kinakabahan ang mga bride, ngunit hindi siya naiiba. Mas nakaka-stress pa ito kaysa makipag-away. Si Jasmine naman ay mas kalmado. Pero hindi niya maitago ang masayang ngiti sa labi niya. Gwapong groom at magandang bride. Tumulong si Jenny sa paglalagay ng make-up ni Jasmine sa umaga at sinundan sila bilang abay. Ngumisi siya at nagtanong, number 5, gusto ka munang interviewin ng legend, ano ang nararamdaman mo ngayon? Malalaman mo kapag ikinasal ka na, napalunok si number 5 at nahihiyang ngumiti. Feeling ko, extra warm. Mainit. Saan? Nagtaas ng kilay si Jenny. Araw-araw pa naman eh. Nangyayari sa gabi ang mga bagay na nagpapainit sa iyo. Tumayo si Dayan sa isang tabi at umubo siya ng ilang beses bago tahimik na tumalikod. Bakit ang daming alam nitong alamat ng Fairbanks? Jasmine, kinakabahan ka ba? Tanong ni number 5. Medyo. Pero basta kasama kita, hindi ako kinakabahan. Huminga ng malalim si Yasmin. Hindi niya akalain na ganito kalaki ang kasalan ng mga celebrity o sino mang may mataas na status. Sinabi nga ni Ethan na gagawin niya ito, ngunit pagkatapos niyang makita ito para sa kanyang sarili, talagang nabigla siya. Ngunit naiintindihan din niya na hindi niya kailangang mag-alala. Siya ay may kumpiyansa na pakasalan ng number 5 at wala nang maglalakas loob na tingnan siya ng masama. Para sa pamilya mo. Kumunat ang noo ni number 5. Kabanata 13:28. Dinala ni Tom Foster si Brother Geoff para sunduin ang mga magulang ni Jasmine. Dahil sila ay ikakasal, ang mga magulang na magkabilang partido ay kailangang nasa kasalan.
Ang numero 5 ay isang ulila, ngunit sina William at April ay itinuturing na mas matanda at kinatawan ng kanilang mga magulang. Sa panig naman ni Jasmine, sinabi ni Ethan na kailangang pumunta ang kanyang mga magulang para masiguradong tapos na ang kasal ng number 5. Sa ngayon, isang linya ng mga sasakyan ang paparating na. Nakakuha sila ng maraming atensyon sa daan. Mayroong 18 mga kotse sa kabuuan, at ang $10 milyon na Rolls-Royce ang nanguna. Wala sa mga kotse sa likod niya ang nagkakahaga ng mas mababa sa $1 milyon, at lahat sila ay mga luxury car. Si Tom Foster at ang iba pa ay nakasuot ng suit at kurbata, at talagang kahanga-hanga sila. Sinong amo ang nagpapakasal sa kanyang anak? Napakalaking prosesyon. Ang pinakamurang kotse dito ay dapat nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1 milyong, tama? Oh Diyos ko! Anong nakasulat doon? Greencliff. Palmer Group. Palmer Group. May nakikita ba ako? Walang tigil ang mga bulalas ng pagkagulat. Nandito na tayo, tinuro ni Kuya Joff ang bahay sa unahan. Ayan na siya. Nagbigay ng hand signal si Tom Foster at bumagal ang paghinto ng lahat ng sasakyan sa bahay ni Booker. Isang malaking grupo ng mga taga-nayon ang tumakbo palabas. Wala pang nakakita ng gayong kahanga-hangang prosesyon. Halos harangin na ng kanilang mga sasakyan ang kalsada sa nayon. Ikakasal na ang anak ni Booker. Sino ang pinakasalan niya? Sino bang bilyonaryo ang pinakasalan niya? Ang swerte talaga ng Booker family. Maraming tao ang berde sa inggit. Narinig ni Breen ang kaguluhan at naglakad palabas upang makita ang isang fleet ng mga luxury car na may mga dekorasyong pangkasal. Natigilan siya sa katahimikan nang makita niya ito. Sino kayo? Kinusat niya ang kanyang mga mata. Nagpalipas siya ng gabi bago uminom at medyo malabo pa rin ang kanyang paningin. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. We're here to pick up some people. Number 5 and Jasmine are married today, mahinahong sabi ni Tom Foster. Tinabi niya si Breen at naglakad papasok ng bahay. Narinig ng mga magulang ni Jasmine ang kaguluhan at aalis na sana. Kinabahan sila nang makita ang napakaraming tao. Si Tito, Tita, number 5 at Jasmine ay ikakasal ngayon. Dahil kayo ang mga magulang ng nobya, kailangan kayong dalawa. Nandito kami para sunduin kayong dalawa, nakangiting sabi ni Tom Foster. Number 5 is one of our brothers, and our big boss said na huwag daw tayong masyadong madamo sa kasal niya. Masyadong madamo. M-A-K-A-K-O-T. Sinong maglalakas loob na tawagin itong kuripot? Tulala ang mga magulang ni Jasmine. Hindi nila nakilala ang alinman sa mga luxury car na ito, ngunit naramdaman nila na ang unang kotse lamang ay tiyak na napakamahal sa hitsura nito. Hindi ba security guard lang ang number 5 na iyon? Jasmine. Pinagsama ni Faith sina Jasmine at number 5, at dahil pareho silang gusto ang isa't isa, bilang mga magulang, sigurado akong gusto mong maging masaya ang anak mo. I can guarantee you both that once Jasmine moved to Greencliff and married us. Number 5, hindi magkakaroon ng mga maglalakas loob na ay bully siya. Hindi na kailangan pang sabihin ni Ethan ito. Bilang taong namamahala sa iligal na bilog ng Greencliff, si Tom Foster ay naglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Tito, Tita, mangyaring sumakay sa kotse, sabi ni Tom Foster. Tinulungan ni number 6 at number 7 ang dalawang magulang na sumakay sa sasakyan. Maghintay. Napagtanto ni Breen kung ano ang nangyayari at siya ay labis na nasa sabik. Hindi niya akalain na magiging ganito kahanga ang number 5. Magagawa ng isang security guard ang gayong kahanga-hangang prosesyon. Security guard sa Greencliff. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Ang fleet ng mga sasakyan na ito lamang ang nagsabi sa kanya na ang number 5 ay mayaman, at talagang napakayaman. Hindi rin siya mababa ang katayuan. Pakiramdam ni Breen ay sinaktan niya ito ng mayaman. Magpapalit ako ng damit. Magpapalit ako ng damit at lalabas agad. Hintayin mo ako. Paanong mamimiss ni Kuya ang kasal ng kanyang nakababatang kapatid? Teka, iniunat ni Kuya Joff ang kanyang kamay para harangan ang dinadaanan ni Breen habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ano ang kinalaman ng kasal nila sa iyo? Kabanata 13:29. I'm Jasmine's older sister, so of course it has something to do with me. Nagtaas ng kilay si Breen at sumulyap kay Kuya Joff. Are you trying to say na hindi mo ako papasukin sa kasal? Tama.
Tumango si Kuya Joff. Anong problema? Nagalit agad si Brin. Sinaman niya ng tingin si Kuya Joff at malamig na tumawa. Dahil lang sa sinabi mong hindi mo ako papasukin tapos hindi talaga ako makaka-attend. Sino ka ba sa tingin mo? Ha, wala akong pakialam, alis na ako. Isang hakbang na sana siya pasulong nang hawakan ni Kuya Joff ang kanyang leeg gamit ang isang kamay at itinaas siya sa lupa. Maya-maya ay lumitaw ang isang tupi sa kanyang smart suit ngunit hindi ito naabala ni Brother Joff. Si Jasmine ay nagpakasal sa isang taga Greencliff kaya tinuturing siyang manugang ni Greencliff at syempre siya ang asawa ng number 5 ngayon. Tumagilid si Kuya Joff at bumulong na mahina ngunit nakakamatay sa tenga ni Brin. Today is a good day and I don't want any bloodshed today. Next time, if you want to bully Jasmine, then you'd better check with all her big brothers here if we agree or not. Binitawan naman ni Kuya Joff si Brin at bumagsak ito sa sahig nang bumuhos agad ang kanyang katawan sa malamig na pawis. Ang kanyang puso ay tumitibok at ang kanyang mga binti ay parang halaya sa takot. Hindi pa siya nakakita ng sinumang nakakatakot noon. Tara na. Sinulyapan ni Tom Foster si Brin, pagkatapos ay hindi na siya pinansin. Dahan-daang umikot ang sasakyan matapos kunin ang mga magulang ni Jasmine at umalis ng village. Napagtanto ng lahat ng mga taga-Nayon na lahat ito ay isang magandang pagkakataon. Siguradong maswerte ang anak ng pamilya Booker. Alam ng lahat sa Nayon kung ano si Brin. Siya ay isang tamad na bum na patuloy na nabubuhay sa kanyang mga magulang kahit na siya ay nasa hustong gulang na para magtrabaho. Gusto pa niyang ipagpalit ang magiging kaligayahan ng kanyang ate sa pera para sa kanyang sarili. Pero ngayon, ikakasal na si Jasmine sa taong hindi niya mapapakinabangan. Kung maglakas loob siya, ang kanyang mga ngipin ay nabali. Ang engranding seremonya ng kasal ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Greencliff. Walang maniniwala na ito ay seremonya ng kasal para sa isang security guard ng Palmer Group. Tanging mga taga Greencliff lang ang nakakaunawa kung gaano kataas ang ranggo ng mga security guard ng Palmer Group. At bilang mga taga Greencliff, alam na alam nila na ito ay talagang isang posisyon na dapat ipagmalaki. Napuno ng pagdiriwang ang hotel. Pinuno ng matipunong katawan ni number 5 ang kanyang suit at lahat ay labis na naiinggit sa kanyang malakas na figure. Masaya siya na mahaji ng mga matatamis at sigarilyo sa kanyang mga kapatid habang masayang tumitawa. Salamat. Salamat kuya. Salamat sa inyong lahat. Lahat salamat sa pagpunta. Ang lahat ng nakatayo sa Greencliff ay dumating para sa kasal. Sa mga profesional na nagpapatakbo ng palabas, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Ethan. Nakaupo lang siya at pinagmasdan ang buhay na eksena sa kanyang harapan. Ate, nung pinakasalan mo ang kapatid ko, wala ka pang grand wedding. Umupo si Jenny sa tabi ni Ethan at bumulong, tingnan mo kung gaano kaseloso si Diane. Nilainggan ni Ethan si Diane na bumubulong kay Jasmine at kasinungalingan ang sabihing hindi siya nagseselos. Sinong babae ang ayaw ng hindi malilimutang kasal? Ket ika Ethan menaka dengan kelo arga Palmer, mereka bakan tidak memaliki upakara antak de bikarakan. Dia berutang upakara pernikahan pada Dayan. Apater buru-buru. Kita Ethan dengan tenang. Kami pasti harus minbus kurang niya upakara, tetapi kami tidak harus menjadi besar seperti ini. Ha? Jenny tidak mengerti. Kami berdua berbeda dari orang lain. Dengan cara apa? Kau terlalu banyak bertanya, Legend of Fairbanks, Ethan memutar bola matanya dan tidak bisa diganggu untuk menggetakkan niya lagi. Jika kamu bertanya lagi, ako akan mengambol na mapanggilan ini Kemboli. Jenny dengan sepet melambaikan tangannya. Oh tidak, kakak Ipar, jangan lakukan itu. Jika kamu menggambilnya Kemboli, lalo bagaimana ako akan berkeliling dan pamer. Dia menkandong kantubo lebih dekat ke Ethan dan memandang dengan iri ket ika dia mencoba menjadi panutan pada Ethan, kakak Ipar, ket ika ako meneka, bisa ka kamu juga meron kanakan sesuatu yang sebesar ini antuko. Bob 1330. Ako tidak mencoba antak pamer. Ako hanya berpikir. Karina ako adola legenda Fairbanks, maka ako harus menggedakan pernikahan yang layak antak na maini. Ethan melirik niya dan hanya mendan gospelan. Dia tidak bisa diganggu dengan niya.
Goddess initer lolet angelum dolem menjadi legenda ini. Legenda Fairbanks. Dia seharus niya hanya berkonsentrasi untuk lulus dari Universitas terlebih dahulu. Pernikahan niyang sato ini menyebabkan kehibohan besar di Greencliff selama beberapa hari. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka melihat perayan sebesar ito. Semua orang di Greencliff tahu bahwa sa ipupan yang bekerja untuk Palmer Group adalah bagian dari keluarga besar. Bahkan jika Anda hanya seorang membership, Ethan memperlakukan Anda sebagai keluarga niya. Semua orang di Greencliff akrab dengan slogan Palmer Group. Selama Anda adalah salah satu dari Palmer Group dan Anda memperjuangkan aspirasi Palmer Group, kami akan menjaga Anda. Apa yang ingin dilakukan Palmer Group? Mereka bersita-sita untuk membantu si banyak mangkan orang. Orang baik selalu dahargay pada akarnya. Ethan membiarkan nomor 5 pergi kuti. Mereka berdua mangkan memaliki banyak hal untuk diseritakan satu sama lain dan banyak hal yang harus dilakukan bersama. Ethan telah melalui tahap ini sendiri dan memahami ini dengan sangat jelas. Ako akan membiarkan nomor 5 tinggal secara permanen di Greencliff di masa depan. Misi di luar sana agak terlalu berbahaya. Sejak nomor 5 meneka, Ethan berharap untuk melindunginya dan tidak membiarkan nasab nomor 18 menempa niya. Apakah menyulat Mo dia akan setuju? Tom Foster tertawa. Boss Besar, saya tidak berpikir Anda akan memutuskan ini. Mamang banner kita Ethan di Greencliff adalah parente dan membawa otoritas, tetapi ika menyangkut pekerjaan mereka para serigala sama-sama bertekad untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Ethan tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Nagulat talaga si Evan sa kasal na ito. Naisip niya na ang isang mahusay na tao sa Greencliff ay ikakasal o maaaring ang isang malapit kay Ethan ay ikakasal. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang taong nakipagtulungan kay Ethan, at ang number 5 ay hindi kahit isang partikular na sanay na manlalaban. Ngunit ang laki ng kasalang ito. Sobrang nakakatakot. Talagang curious siya kung anong klaseng lugar ang Greencliff, at kung anong klaseng tao si Ethan. Malakas talaga siya sa martial arts, pero parang iginagalang din siya sa Greencliff. Nakaupo ngayon si Evan sa gitna ng Extreme Martial Arts Academy habang nakabuka ang mga paa at nakaluhod ang mga kamay habang pinapanood ang bawat estudyanteng nagsasanay ng kanilang mga suntok at sipa. Sa panahong ito, itinuwid niya ang marami sa kanilang mga pagkakamali, at ngayon ay nagsisimula na silang gumanda. Senior, uminom ka ng tsaa. Senior, kumain ka ng prutas. Senior. Si Evan ay may tambak na pagkain sa tabi niya dahil lahat ng mga estudyanteng ito ay gustong pasalamatan siya sa pagtuturo at paggabay sa kanila. Ngumuso lang siya at hindi sumagot sa kanila. Anong seniors? Nandito siya para kunin ang manual mula kay Ethan. Wala siyang interes na maging senior dito. Excuse me, sino ang namamahala nitong Extreme Martial Arts Academy? Isang boses ang biglang tumawag mula sa entrance. Tumangala si Evan ngunit hindi nag-abalang sagutin ang tanong. Wala siya sa mood na mag-entertain ng mga bisita. Sino ka? Tanong ng isa sa mga estudyante. Nabalitaan ko na itong Extreme Martial Arts Academy ay may Extreme Fist Technique Manual. Ang manual na ito ay isang mahalagang bagay ng ating sekta, kaya narito ako upang bawiin ito. May ngiti sa mukha ang taong dumating at magalang na nagsalita habang tumatango. Panahon na para bumalik sa may-ari nito. Napataas naman agad ng kilay si Evan dito. Itong si Ethan ay tulala. Paano niya ipapaalam sa iba ang tungkol sa Extreme Fist Technique Manual? Hindi ba niya alam kung gaano kahalaga ang bagay na ito? At mas nakakatawa ang lalaking ito. Talagang sinabi niya na ang Extreme Fist Technique Manual ay kabilang sa kanyang sekta. Nagising siya nang may panimula at naglakad papunta sa entrance para masilayan ang mga bisita. Naningkit ang kanyang mga mata habang sabi mo ang Extreme Fist Technique Manual ay kabilang sa sekta mo. Totoo naman. Tama. Magwala ka. Galit na sigaw ni Evan. 1331. Si Evan ay hindi pa nakakita ng isang taong napakawalandiya. Paano masasabi ng sino man na ang Extreme Fist Technique Manual ay sa kanila? Kahit na ang pamilya Drake ay kumokontrol lamang ng ilang pahina.
Sino ang taong ito? Siya ba ay mula sa isang reclusive clan? May karapatan ba siyang pagmamayari ang manual na ito? Bata, bakit ka nagagalit? Patuloy na ngumiti ang bisita at nagpatuloy sa kanyang agenda. Atin ang item na ito, kaya atin ito. Hindi ito magbabago dahil lang sa galit mo. Sino ka? Napatingin sa kanya si Evan. My name is Daniel Rand, and I am a descendant of the Iron Line Feast, sabi ni Daniel Rand habang marahang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Ang First Extreme Technique Manual ay isang manual na nawala sa isang paksayo natin sa loob ng maraming taon. Wala na ang paksayo na ito, ngunit umiiral pa rin ang Iron Line Feast. Kaya syempre kinailangan kong pumunta dito at bawiin ang manual na ito. Ngumiti siya kay Evan. Pakiusap, tulungan mo akong tawagan ang pinuno ng akademyang ito, gusto ko siyang makausap tungkol dito. Mas madilim na kaysa sa kalangitan sa gabi ang ekspresyon ni Evan. Iron Line Feast. Maaari rin nilang tawagin ang kanilang sarili na Steel Muscle Feast. Gusto mo ba ng instruction manual? Sinamon ang tingin ni Evan si Daniel. Ito ay kabilang sa isa sa aming mga paksayon, kaya syempre. Enough of this nonsense. If you want the manual, then fight. Sigaw ni Evan. Patunayan na karapat-dapat kang pagmamayari ang manual na ito. Sandali namang natigilan si Daniel Rand. Napalunok siya at nakita niyang ilang dosenang tao ang nagkukumpulan sa likod ni Evan. We are a harmonious society, so it's best not to fight. We should try to live peacefully. Nanatiling walang ekspresyon si Evan at nagsilapitan ang mga tao sa likuran niya, kaya naman hindi napigilan ni Daniel na mapa-atres ng 2 hakbang. Sige, dahil hindi uubra ang pakikipagtalo sa iyo, kaya wala akong pagpipilian. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay upang makita si Evan na humakbang pasulong. Mabilis siyang umatras at napabulalas, how impolite. So barbaric. Paano magiging ganito ang isang taong nagsasanay ng martial arts? Just because we disagree, you want to fight. Wala kang ethics or martial arts spirit at all. Sinabi niya ito habang umaatres hanggang sa makaalis siya sa lugar. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Mukhang bubugbugin siya ni Evan kaya mabilis na tumalikod si Daniel at tumakbo. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sinundan siya ni Evan at mas mabilis na tumakbo si Daniel. Hindi man lang siya naglakas loob na lumingon, lalo pa siyang lumaban. Sinundan ng ilang dosenang tao si Evan, at sapat na ang paningin para matakot siya. Anong kalokohan? Dumura si Evan. Ano itong Iron Line Trash Feast? Itinuturing mo itong isang boxing technique. How dare you come and ask for the Extreme Fist Technique Manual? Si Evan ay isang napakahusay na manlalaban at siya ay napahiya ng husto ni Ethan dahil gusto niya ang kanyang manual. Ang mga taong ito ay talagang nagpapahalaga sa kanilang sarili. Lumingon siya para tignan lahat ng nasa likod niya. Sa hinaharap kung may magtangkang manggulo, isa lang ang tuntunin na dapat sundin. Ipapasok sila. Oo, senior. Sa pagkakataong ito, hindi na itama ni Evan ang paraan ng pagharap nila sa kanya. Galit na galit siya. Ano ang nangyari sa martial arts circle? Paano naisip ni Tom, Dick, at Harry na maaari silang pumunta dito para humingi ng Extreme Fist Technique Manual? Ang mga taong ito ay walang kamalayan sa sarili. Bumalik si Evan sa akademya, ngunit bago pa uminit ang kanyang upuan, may dumating na ibang tao na humihingi ng manual. Sa pagkakataong ito, napakasama ng ugali ng bisita. Pinatunog niya na parang ninakaw ni Ethan ang manual sa kanila at sa sobrang galit niya ay gusto niyang lumaban. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Evan na magpatuloy sa pagraranting at pinalipad lang siya ng suntok. Sa loob lamang ng ilang araw, parami ng parami ang dumating na humihingi ng mga manual. Ang daming binugbog ni Evan, lalo siyang nagalit. At sa sobrang galit niya, mas marami siyang natamon. Inangkin nila na sila ay Volition Form Fist, Tiger Fist, Cannon Fist, Iron Line Fist, Stupid Fist. Lahat ng uri ng pamamaraan ng kamao ay nagpadala ng mga kinatawan dito, na parang ang bilog ng martial arts na tahimik sa loob ng maraming taon ay biglang nabuhay. Ngunit ang lahat ng mga taong ito ay talagang mahina. Hindi man lang kailangan ng marami sa kanila si Evan para labanan sila. Maging ang mga ordinaryong estudyante sa akademya ay sapat na upang talunin sila ng itim at asul.
Sa opisina, si Ethan ay gumawa ng kanyang tsaa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. There was some commotion, alright. It seems His Majesty really doesn't want me to do nothing. Kabanata 1332. Kaya maraming tao ang biglang sumulpot at hiniling na bawiin ang manual. Sinabi nilang lahat na sa kanila ang Extreme Fist Technique manual na ito. Natuwa si Ethan sa lahat ng ito. Inihayag niya sa publiko na pagmamay-ari niya ang manual, ngunit kung kanino ito pag-aari ay hindi nakasalalay sa desisyon ng sinuman. Sa ngayon kakaunti lang ang dumating, marami sa kanila ay hindi man lang galing sa pamayanan ng Penchaksil at ani Ivan. Narinig lang nila na mayroong manual ng fist technique dito, at malamang na wala silang alam tungkol dito. Ngunit dahil napakaraming tao ang tumitingin dito, napagpasyahan nila na dapat mayroong isang bagay na mabuti o mahalaga tungkol dito. Maraming tao ang sumusunod ng bulag sa ganito, anuman ito. Dapat may gumawa nito at umaasa na kunin ang page na pagmamay-ari mo. Ano ang gusto mong gawin? Humigop ng tsaa si Ivan at tumingin kay Ethan. Ang Green Cliff ay isa pa ring matigas at hindi malalampasan na ipinagbabawal na teritoryo, kaya walang nang ahas na gumawa ng gulo sa Green Cliff. Hindi nag-alala si Ivan na may masamang mangyari sa Green Cliff. Pero dahil inanunsyo na ni Ethan na sa kanya ang manual, siguradong maaakit nito ang maraming tao na pumunta rito. Kung tutusin, napakaraming tao sa mga martial arts circle ang nakakaalam tungkol sa manual na ito. Balak kong magsagawa ng martial arts competition. Pagkasabi nito ni Ethan ay halos mailuwanan ni Ivan ang lahat ng tsaang nainom niya. Ano ang sinabi mo? Magdaraos ako ng martial arts competition at aanyayahan ang lahat mula sa anumang sekta o paaralan na lumahok. Wala akong pakialam kung sila ay mula sa Southern Boxing Sect o sa Northern Haikikang Sect. Kung sino ang makakuha ng unang pwesto ay makikita ang manual. Ikaw. Ulitin mo yan. Kumuha ng tissue si Ivan para panasan ang tea na tumutulo sa kanyang bibig. Niloloko mo ako. Ang manual ay isang mahalagang bagay at hahayaan mong makita ito ng sinuman. Pagkasabi nito ni Ivan ay naglabas si Ethan ng medyo gusot na manual page sa bulsa at itinapon sa harap ni Ivan. Maaari mong tingnan ito at tingnan kung may magagawa ka rito. Si Ivan ay sabik na gamitin ang kanyang pinakamahusay na mataas na sipa upang mapalipad si Ethan. Isa itong manual na pinapangarap lamang na marami, at ang kanyang kamahalan ay gumugol ng ilang dekada sa pagsubaybay sa mga pahinang ito. Bukod dito, ang kanyang kamahalan ay sinuportahan pa ng mga napakahusay na mandirigma mula sa mga reclusive clans na lahat ay nakikipaglaban para sa parehong manual na ito. At casual na tinatrato ni Ethan ang mga pahinang ito. Nagkagulo silang lahat. Kinuha ni Ivan ang mga pahina at maingat na itinuwid ang mga ito na para bang natatakot siyang magdagdag ng mga tupi. You little bastard, you really don't treat this treasure with care. Ipinagpatuloy ni Ivan ang panunumbat kay Ethan, alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahanap ng bagay na ito? Ang Hidden Sect ay umiiral ng eksakto dahil hinahanap ng kanyang kamahalan ang pahinang ito, ngunit ikaw. Bulalas niya habang tinitingnan ang mga pahina. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng manual. Hindi niya hiniling na makita sila noon dahil kay Ethan ang page na ito at hindi nararapat na hilingin niyang makita sila. Pero ngayong nakita na niya talaga ang page, natigilan si Ivan. Ito ba ang instruction manual? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Basta. One action lang yan. Mayroon lamang isang aksyon sa pahinang iyon. Upang maging tumpak, ito ay ang pagkilos ng paghahatid ng isang suntok. Tama, isang galaw lang. 9 pages of the manual form 9 different actions, ani Ethan. Mayroon akong 3 pahina, at lahat ng 3 pahina ay may iba't ibang mga aksyon, ngunit kapag tumingin ka muli, ang lahat ng 3 mga aksyon ay mukhang pareho. Ibinigay niya ang 3 pahina kay Ivan at nanlaki ang mga mata ni Ivan habang pinagmamasdan ang mga iyon at hindi mahanap ang pagkakaiba. Si Ivan ay dapat na isang advanced na manlalaban sa antas ng Grandmaster. At siya rin dapat ang pinakamahusay na manlalaban sa mga practitioner ng Northern Haikik Sect. Ngunit talagang hindi siya makagawa ng mga ulo o buntot sa manual na ito. Malapit nang bumagsak ang kanyang mga mata sa kanyang pagmamasid. Anong iba?
Bigla niyang napagtanto na kahit na hindi niya maintindihan ang mga pahinang ito, ang mga taong dumating para humingi ng manual ay malamang na hindi na mauunawaan ang isang bagay kahit natitigan pa nila ito sa mga susunod na dekada. Kabanata 1333. May malaking pagkakaiba, mahinahong sabi ni Ethan. Para sa akin, every move can turn into thousands of other moves, pero para sa'yo, parang walang pinagkaiba. Napakurap si Ivan at hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin noon ni Ethan. Ito ang lahat ng mga pangunahing kaalaman ng mga diskarte sa boxing ng Chino, at ang batayan ng kanilang kikasan, paliwanag ni Ethan. Maaari mo ring sabihin na ang iba pang mga diskarte sa kamao ay maaaring makuha mula sa manual na ito, at ang iba pang mga pormasayon o hanay ng mga diskarte ay maaaring makuha mula sa parehong manual na ito. Huminga ng malalim si Ivan. Naintindihan niya ang sinasabi ni Ethan. Siyempre alam niya na ang Extreme Fist Technique Manual na ito ay hindi nangangahulugang simple. Kung hindi gaanong maraming tao ang nagsisikap na tugisin siya. Pero nang makita niya ito para sa sarili niya, naramdaman niyang hindi rin ito ganoon ka-espesyal. Maraming tao ang interesado sa manual na ito at maipapakita ko ito dahil iilan lamang ang tunay na nakakaunawa nito. Tumawa si Ethan. O hindi bababa sa wala sa mga taong sinubukang kunin ito. Sigurado ka ba? Nag-alinlangan si Ivan. Hindi ka ba natatakot na baka may makaintindi nito? Kung ganoon ay isang napakalaking kawalan. Nawala. Umiling si Ethan. Maganda sana kung may makakaintindi nito. Ang martial arts circle ay maraming taon nang nagugulok kaya sana talaga ma-revive ito. Ang Chinese martial arts ang ubod ng ating bansa, at ang diwa ng Chinese martial arts ay hindi dapat basta-basta mawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Elder Tanner, hindi ba iyon din ang inaasahan mo? Matagal na natahimik si Ivan. Ito ay isang bagay na madaling sabihin ngunit napakahirap gawin. Hindi niya binabanggit ang tungkol sa pagbuhay sa martial arts circle ngunit tungkol sa kung paano handang ilabas ni Ethan ang mga manual page para makita ng iba. Walang ibang gustong magbahagi ng alinman sa mga ito. Napakaraming tao ang nagnanais ng isang piraso ng kayamanang ito at itinago ito sa kanilang sarili upang mapag-aralan nila itong mabuti. Kapag naintindihan na nila ito, makakamit nila ang malaking katanyagan at kayamanan. Pero sinabi ni Ethan dito na wala siyang pakialam na makita siya ng ibang tao. Punk, I'm really starting to admire you more and more, single ni Ivan habang nakatingin kay Ethan. Nahihiya akong sabihin na wala talaga akong insight na katulad mo. Since you've decided, then I'll finish this. This face of mine is still useful. Tiniklop niya ng maayos ang manual page at ibinalik kay Ethan. Naniniwala ako na hindi akalain ng kamahalan at ng iba pa na ganito ang magiging reaksyon mo. Kahit na hindi niya akalain na gagawa ng ganoong desisyon si Ethan sa kabila ng malapit na relasyon nila ni Ethan, lalo pa sa kamahalan. Gusto nila akong pain, and guess what, mangingisda rin ako. It's just that they're hoping to catch me, while I'm hoping to discover the bigger, deeper secret behind all these people. Hindi na kailangang mag-alala ni Ethan tungkol sa mga detalye. Lagi naman siyang ganito. Nasanay na siyang supervisor lang. Ipinagpatuloy ni Ethan ang paggawa ng tsaa sa opisina habang nasa labas si Ivan. Nakaupo pa rin si Evan sa gitna ng akademya at naghihintay ng susunod na tao na darating at subukang kunin ang manual page. Elder Tanner. Nandito na si Elder Tanner. Pagbati, Elder Tanner. Magalang na bati ng lahat ng estudyante kay Ivan nang makita siya. Hindi naman kumibo si Evan. Wala siyang respeto sa sinuman sa buong Greencliff maliban kay Ethan. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kay Ethan, maliban sa hindi niya kayang talunin si Ethan sa isang laban. Gusto kong mag-announce. Hindi pinansin ni Ivan si Evan at nagpatuloy sa pagsasalita, kamakailan lang, maraming tao ang pumunta dito para haminin ang akademya. Kaya naman, nagpasya si Ethan na idaos ang ating unang martial arts competition para lahat ay makapagpalitan ng pointer. Pagkasabi niya nun, lahat ay natuwa at nagkukuskos ng mga palad. Sino mang mabuhay hanggang sa huli at makakuha ng unang pwesto ay mananalo ng karapatang tingnan ang pahina ng manual ng Extreme Fist Technique na mayroon si Ethan. Kabanata 1334. Ang ikalawang bahagi ng sinabi ni Ivan ay nagulat sa lahat ng mga estudyante. Nakikita ng nanalo ang manual.
Ang manual ay isang bagay na napakahiwaga, kaya isang malaking shot lamang tulad ni Ethan ang kwalipikadong magmay-ari at makakita ng ganoon tama. Pero ngayon may chance din sila. Elder Tanner, nagbibiro ba sa atin si Mr. Hunt? Hindi naman, sagot ni Elder Tanner. Tulungan ninyo akong tanggapin ang bagay na ito at magpadala ng salita, pagkatapos ay maghanda. Tapos tumalikod na siya at aalis na sana. Maghintay. Agad naman siyang tinawag ni Evan. Anong sinabi mo? Gusto ni Ethan na makita ng ibang tao ang manual. Baliw ba siya? Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang kahalagahan ng manual, ngunit alam ni Evan. Napakaraming tao ang nangarap na magkaroon ng page na ito, ngunit hahayaan lang ni Ethan na makita ng iba ang ganoong page. Paano niya nagawa iyon? Ang mga pahinang ito ay hindi sa kanya. Hindi ko alam kung baliw ba siya o hindi, pero sigurado akong ang balitang ito ay magpapabaliw sa malaking grupo ng mga tao, mahinahong sagot ni Ivan. Pagkasabi niya nito ay agad ding nawala si Evan. Tumakbo siya hanggang sa opisina na parang baliw na leon. Tingnan mo, yun ang una nating baliw, sabi ni Ivan na may kasamang masayang ngiti. Sinipa ni Evan ang pinto ng opisina. Ethan. Napaungol siya ng malakas. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Ethan na umiinom ng tsaa at galit na sumigaw, ano ang sinusubukan mong gawin? Sinulyapan siya ni Ethan ngunit hindi siya pinansin. Ang Extreme Fist Technique Manual ay hindi isang bagay na maaari mong hayaang makita ng iba dahil lang sa gusto mo. Umungol si Evan. Yung mga ordinaryong tao ay hindi pa bagay na makakita ng napakalihim. Hindi siya pinansin ni Ethan. Galit na galit si Evan ngayon. I think you are completely crazy. Sigaw ni Evan nang bigla siyang tumakbo sa kabila. Ang kanyang suntok ay gumawa ng isang paputok na tunog at ang kanyang mga kasukasuan ay lumarat ng malakas. Dumiretso ang suntok na ito sa ulo ni Ethan dahil gusto niyang durugan ngayon lang ang ulo ni Ethan. Umupo si Ethan doon nang hindi gumagalaw. Iniunat lang niya ang isang kamay at madaling hinarang ang papalapit na kamao ni Evan. Biglang sinundot ng daliri niya ang ilalim ng pulso ni Evan. Oh! Agad na napasigaw si Evan at napaatras. Hindi naman masyadong mura ang pintong ito, alam mo ba? May pera ka bang pambayad? Ikaw. Nilainggan ni Ethan si Evan. Kung wala kang pera, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa akademya. Babayaran kita ayon sa presyo ng merkado. Tinanong kita tungkol sa manual. I don't need someone else to teach me what to do. Not especially someone who lost me. Tumanggi si Ethan na tapusin ni Evan ang kanyang pangungusap. Namula ang mukha ni Evan sa galit. Hindi niya matiis si Ethan pero wala rin siyang magawa. This feeling really made him almost explode inside. Huminga siya ng malalim. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Naglalaro ka ng apoy. Malamig na sinabi ni Evan, para sa maraming tao, ang manual na ito ay isang bagay na dapat panatilihing lihim. Sa pamamagitan ng pagpapalam sa iba, ito ay kapareho ng pagpayag sa iyong sarili na mapatay. Casual na sumulyap si Ethan sa kanya. Oh talaga? Iyan ba ang tinatawag mong reclusive clan ng mga martial artist, ang pamilya Drake o ibang tao? Nang sabihin ni Ethan ang mga katagang ito ay bahagyang nanginig si Evan at may pagbabago sa kanyang tingin. Hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol sa kanyang pinagmulan. At never niyang sinabi na ang Drake family na pinanggalingan niya ay ang reclusive clan ng martial artists na iyon. Ikaw. Natigilan si Evan habang nakatingin kay Ethan na may nakasulat na gulat sa buong mukha niya. Paano mo nalaman? Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang bibig. Alam na alam ni Ethan kung saan siya nanggaling. I don't care whether it's Drake family or someone else. This supposedly secret item is actually not a big deal to me. Hindi pinansin ni Ethan ang tanong ni Evan at binigyang diin ang mga salitang ito, gusto kong ibunyag ang pahinang ito. Kung sino man ang may opinyon, maaari silang pumunta at pag-usapan ito sa akin. Kabanata 1335. Ikaw. Sa sobrang galit ni Evan ay nanginginig ang kanyang katawan. Masyado siyang dominanti. Paano ito nagawa ni Ethan? Paano magkakaroon ng karapatang magsalita ang lalaking ito? Paano niya nagagawang magsabi ng ganito?
Hindi alam ni Ethan kung ano ang kahalagahan ng page na ito, at tiyak na hindi alam na sa mga reclusive clans, ang manual na ito ay lihim at walang karapatan ang mga karaniwang tao na hawakan ito. Pagsisisihan mo ito. Galit na sigaw ni Evan. Kahit na ginawa ko, it's none of your business, mahinahong sagot ni Ethan. Ang kalmado niyang ekspresyon ay talagang hindi mapakali si Evan. Namumukod tangi ang pagiging mahinahon niya kumpara sa hysterical na ugali ni Evan. Ethan. Nagdikit ang ngipin ni Evan. Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. I just find you very long-winded, sabi ni Ethan. Sa tingin mo ba ay perpekto ang iyong diskarte? Sa palagay mo ba ay may tunay na pagkaunawa ang pamilya Drake sa manual? Masyado kang walang muwang. Tumahimik ka. Nagalit si Evan. You don't deserve to criticize the Drake family. Sa malakas na sigaw, tumakbo ulit siya sa kwarto. Ang pag-unawa ng pamilya Drake sa boxing ay hindi isang bagay na isang ordinaryong tao na tulad mo ay maaari lamang pag-usapan. Inilabas ni Evan ang pinakamakapangyarihang kakayahan niya dahil hindi na niya kinaya. Kahit alam niyang hindi siya kalaban ni Ethan at malamang napapalipad na naman siya, tumanggi siyang humiga. Bumangon si Ethan, casual na lumingon at nakita si Evan na tumatakbo palapit sa kanya, ngunit nanatiling walang kibo si Ethan. Ano ang boxing? Hindi mo man lang maintindihan pero kaya kitang turuan. Malakas na umalangaw sa tabi ng tenga ni Evan ang sinabi ni Ethan. Pagkatapos noon, tila napakabagal ng paggalaw ng isang figure, marahil ay hindi gumagalaw, ngunit kasabay nito, tila sisibog na. Agad na pumikit ang mga mata ni Evan. Pinagmasdan niya si Ethan na biglang sumulpot sa harapan niya na parang usok. Ang biglaang mabilis at biglang mabagal na tagpong ito sa kanyang harapan ay nagpamanhid ng kanyang anit. Ito. Ngunit bago pa niya napagtanto ang nangyayari ay bahagya ng damapo ang kamao ni Ethan sa kanyang balikat. Parang isang bungkos ng bulak. Biglang naging isang malaking bagay na tumitimbang ng 1 tonelada. Agad na sumabog ang marahas na enerhiya mula sa kamao at tila hindi pinansin ang laman at buto ni Evan nang dumiretso ito sa kanyang katawan. Sa isang iglap namutla ang mukha ni Evan. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng pakiramdam ng kanyang mga balikat sa isang iglap. Ano ito? Binawi ni Ethan ang kanyang kamao at hindi na nagpatuloy. Kung hindi, maaaring kalimutan ni Evan ang tungkol sa paggamit muli sa balikat na ito. Ano ang boxing? Naiintindihan mo na ba? Sabi ni Ethan sabay balik sa upuan niya. Napuno ng hangin ang bango ng tsaa sa mesa. Umiling si Evan, saka tumango. Naiintindihan niya, ngunit hindi niya maintindihan. Ibang-iba ito sa natutunan niya noong bata pa siya. Ano? What the hell? Ang diskarte ni Ethan sa boxing ay ganap na naiiba sa mga diskarteng naintindihan niya. Sa katunayan, hindi rin ito katulad ng mga diskarte sa Extreme Fist Technique Manual. Sige ngayon kung wala nang iba, lumabas ka at itigil mo na ang pag-abala sa oras ko sa pagtimpla. Kapag tapos ka nang magbayad sa pintong ito, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ibinuka ni Evan ang kanyang bibig para magsalita. Marami pa siyang gustong sabihin pero ngayon ay ayaw na niyang sabihin pa. Ako. Gusto kitang bugbugin ngayon din. Iyon ang sinabi niya pero mas alam ni Evan kaysa sa iba na hindi niya kayang talunin si Ethan. At hindi naman sa ngayon lang niya kayang talunin si Ethan pero alam niyang baka hindi na niya mapapantayan ng matagal si Ethan. Ang pag-urong na ito ay nagparamdam sa kanya ng kakilakilabot sa loob. Grabe talaga ang pakiramdam. Pero kahit anong gawin ni Ethan, pipigilan siya ni Evan. Titingnan niya kung sino talaga ang may kakayahang tingnan ang manual page na ito. Kabanata 1336. Pero kahit ganyan si Ethan, hindi gagawin ni Evan. Nais ni Ethan na magsagawa ng martial arts competition para magamit ng iba ang kompetisyong ito at ipaglaban ang pagkakataong makita ang manual, diba? Pagkatapos ay sisiguraduhin niyang walang makakakuha ng pagkakataong ito. Tumakbo si Evan palabas at hindi mapakali si Ethan sa kanya. May sarili siyang ideya. Ang pananaw sa mundo ni Ethan ay mas malawak kaysa sa karamihan ng mga tao. Bukod dito, ang sitwasyon ay nagbago ng husto nang magsimulang lumabas ang mga reclusive clans. Kakailanganin niya ang higit pang paghahanda. Itinago ng kanyang kamahalan ang kanyang sarili at hindi na madaling lilito muli. Pero walang tigil ang away nilang dalawa.
Alam ni Ethan na ginagamit siya ng kanyang kamahalan, ngunit ginagamit din niya ang kanyang kamahalan. Ang dalawang naglalaro ng chess ay kailangang magkita balang araw, ngunit pansamantala, ito ay isang bagay kung sino ang may mas matalinong mga galaw. Mabilis na kumalat ang balita. Sakop ng network ng Greencliff ang buong lungsod. Ginamit ng mga kumpanya ng entertainment sa Starling City ang media sa kanilang kalamangan, kaya kumalat ang balita sa buong lupain tulad ng mga alon sa karagatan. Isang martial arts competition. Ang mananalo ay makikita ang Extreme Fist Technique Manual. At ano ang Extreme Fist Technique Manual? Hindi na kailangan pang magpaliwanag ni Ethan. Ang sino mang nakarinig nito noon ay natural na magiging interesado. Walang kwenta para sa mga hindi pa nakakarinig tungkol dito. Sa isang iglap nagdulot ng malaking bagyo ang balitang ito. Maraming mga martial artist na nagtago ng kanilang mga sarili ang nagpasya na lumabas sa pagtatago kapag narinig nila ang tungkol dito. Ito ay hindi para sa anumang bagay maliban sa 4 na salita, Extreme Fist Technique Manual. Walang sino man ang nag-isip na may isang bagay na naririnig lamang sa mga alamat ay talagang umiiral, at walang sino man ang nangarap na may nakakuha nito, at pinili na hayaan ang iba na makita ito sa halip na itago ito sa kanyang sarili. Gaano kalakas ang loob ng pagkilos na ito? Sa loob lamang ng ilang araw, dumarating ang bilang ng mga taong sumulong para mag-enroll sa akademya. May mga gusto lang manood ng palabas at nangangati na subukan ito. Senior. Tumungala ang taong namamahala sa pagpaparehistro ng kalahok. Hindi niya inaasahan na kasali rin si Evan. Gusto mo rin bang magparehistro? Isulat mo ang pangalan ko. Nakaramdam si Evan ng bara sa loob nang lumingon siya sa paligid niya. Lahat ng mga ordinaryong tao. Mukhang wala silang kakayahan at naglakas loob silang pumasok sa isang martial arts competition. May alam ba sila sa martial arts? Oo, senior. Napangisi si Evan at tumingin sa mga taong kakarehistro lang. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang anuman kundi paghamak. Wala siyang pakialam kung sino ang mga taong ito at hindi rin siya magiging magalang sa sino man. Pumunta kayo para sa manual ng teknik na iyon. Lumingalinga si Evan sa paligid at ipinahayag sa malakas na boses, sinasabi ko sa inyong lahat ngayon, sumuko na. Maliwanag at umalangaw ang kanyang boses na agad itong umabot sa pandinig ng lahat. Maraming tao ang lumingon at hindi natutuwa sa pagiging mayabang ni Evan. Sino ka? Ang dare mo talaga. Bakit tayo susuko dahil lang sa sinabi mo? Sino ka ba sa tingin mo? Sok, binata pa lang. Hintayin mo na lang ang kakayahan ko. Marami sa kanila ang direktang tumugon at hindi man lang umatras. May ilan pang ang lumapit kay Evan at ngumiti, binata, tatandaan kitang mabuti. Kung makikilala mo ako sa entablado ng labanan, mas mabuting huwag kang humingi ng awa. Sinulyapan siya ni Evan at hindi nagsalita. Hindi niya nilalabanan ang mga ito dahil hindi siya mapakali sa maliliit na binhing ito. Pero inisip ng ibang tao na lalong natakot si Evan. Kakaunti lang ang tunay na martial arts practitioners na tunay na nakaramdam ng takot. Pagkatapos ng lahat, kung walang sapat na lakas ng loob, paano mapapabuti ang sarili? Bagaman ang lipunan ngayon ay hindi nangangailangan ng isa na magkaroon ng pinakamalakas na suntok at sipa, ang pagiging malakas ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa isip. Ang kapaligiran ay nagsimulang tumaas sa pag-igting dahil maraming mga tao ang talagang gustong subukan ito. Pinagsalikop ng lahat ang kanilang mga palad at may mga kinatawan mula sa lahat ng bahagi ng bansa at iba't ibang teknik, paaralan, at angkan. Para bang ang bilog ng martial arts noong isang siglo na ang nakalipas ay biglang sumambulat. Kabanata 1337. Pero syempre, hindi na ito kasing engrandi gaya ng dati. Ngunit pagkatapos ng martial arts circle ay patay na sa loob ng mahabang panahon, ito ay sapat na upang matiyak ang isang selebrasyon. Ito ay isang modernong martial arts competition na umaakit na maraming atensyon ng media. Nagpaligsahan ng iba't ibang news media para iulat ito. Makakatulong ito sa marami pang iba na maunawaan ang kultura ng martial arts, at makakatulong sa mas maraming tao na malaman kung gaano kaluwalhati ang mga bagay na ito noon. Minsan may nagsabi na kapag umunlad ang isang lipunan, hindi lamang ito dapat umunlad sa aspeto ng ekonomiya nito, kundi maging sa diwa nito. Ang pag-unlad sa diwa ng isang lipunan ay nangangailangan ng pagkamalikhain sa kultura nito at isang malusog na core.
Ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong sa pagpapasigla ng mga taong naninirahan sa mga komunidad na ito. Nagsisimula ng maging abala ang lungsod ng Greencliff. Hindi masyadong inintindi ni Ethan ang mga detalye dahil hindi niya kailangang gawin ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Ngunit mas masaya si Ivan na gawin ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang sarili. Natutuwa siyang makita ang ilang pamilyar na matandang mukha sa paligid. Ang ilan sa kanila ay matatandang lalaki mula sa martial arts circle na mga maalamat na mandirigma. Ang ilan sa kanila ay nagretiro na sa bilog ngunit dinala pa nila ang kanilang mga inapo at mga disipulo. Iba't ibang uri ng boxing at kikang techniques pati na rin ang napakaraming sandata ang nakolekta dito. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong kalakas na eksena sa martial arts sa kanyang buhay. Maraming matatandang lalaki ang nagtipon-tipon at habang nag-uusap sila, lalo silang humanga, at lalo silang humahanga kay Ethan. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang binata ay may kakayahang ito, at pinasigla pa niya ang kanyang pag-unlad. Nang walang sinasabi si Ethan, lahat ng mga magulang na ito ay masaya na tumulong sa pagsulong ng Chinese martial arts. Magsisimula na ang martial arts competition. Itinakda ni Ivan ang mga patakaran ng laban ay dapat na huminto sa sandaling ideklara ang isang malinaw na panalo. Ang mga kalaban ay hindi sinasadyang sakta ng isa't isa na may masamang intensyon. Ito ay sinadya upang maging isang sparring competition at hindi away hanggang kamatayan. Pinaupo ni Ethan si Diane at ang ilan pang mga tao sa stand. Ang stadium na ito ay kayang tumanggap ng hanggang 10,000 katao at puno ito araw-araw, kaya napakahirap makakuha ng mga tiket. Bilis-bilis. Magsisimula na. Si Jenny ay palihim na nagmula sa Fairbanks muli. Kung hindi lang talaga maganda ang takbo ng babaeng ito sa pag-aaral at baka makagraduate pa ng maaga, sinipa na siya ni Ethan pabalik sa Fairbanks. Hipag, ang mga taong ito ba ay mga napakahusay na mandirigma? Curious na tanong ni Jenny. Nababaliw ang Fairbanks sa kompetisyong ito at lahat ng kaibigan ko sa dorm ay gustong pumunta at manood. Ilang beses niyang itinaas ang kilay bilang senyales kay Ethan na kukuha ng extra ticket para sa kanyang mga kaibigan. Ang mga tao ngayon dito ay puro palm technique discipline. Wife, you can observe them. Hindi na pinansin ni Ethan si Jenny. Tumingin siya kay Diane, kung may nakita kang gusto mo, sabihin mo sa akin at tuturuan kita. Pinipilit siya ni Diane kamakailan upang turuan siya ng ilang martial arts moves ngunit ang kanyang extreme fist techniques ay masyadong dominante at hindi angkop para matutunan ni Diane. But it was good for him to learn some tapos at least may martial skills siya. Nagningning ang mga mata ni Diane at hindi man lang niya nilinggan si Ethan. Nakatuon ang kanyang mga mata sa lahat ng nasa gitna. Araw-araw siyang pumupunta simula nang magsimula ang kompetisyon. Mukha namang cool at confident ang mga babaeng kalahok, idolo niya agad ang mga ito. Sige, ipapaalam ko sa iyo kung may nakita ako. Huminga ng malalim si Diane. Magsisimula na. Siyempre umaasa. Siyang makakaisip siya ng isa o dalawang hakbang. Sa ganoong paraan, may pagtanggol niya ang kanyang sarili at hindi na kailangang mag-alala si Ethan tungkol sa kanya sa lahat ng oras at si Ethan ay hindi kailangang nasa tabi niya sa lahat ng oras. Sobrang exciting ang sparring sa stadium at patuloy na naghiyawan ang mga manunood. Ang excitement sa gitna ng crowd ay lalong nagpa-excite sa mga martial artists na ito. Hindi pa sila nakarinig ng ganoon karaming palakpakan. Ang mga kamao at ay nagpabalik-balik at hindi alintana kung ito ay isang serye ng mga galaw o isang paninindigan, lahat ng tao sa madla ay nagsaya sa kanila. Sa mga sumunod na round, tuwang-tuwa si Diane at ang iba pa na pulang-pula ang kanilang mga mukha. Halos hindi sila makaupo at itinaas pa ang kanilang mga kamao na parang gusto rin nilang lumaban. Kabanata 1338. Napatingin si Ethan sa dalawang babae at hindi napigil ang tumawa. Para sa kanya, ang lahat ng mga diskarting ito ay mga magarbong galaw na sapat lamang upang palakasin ang katawan ng isang tao. Ibang-iba sila sa totoong Chinese martial arts. Ngunit kailangan ni Ethan ang mga taong ito upang maikalat ang kultura ng martial arts sa iba. Ang mga taong ito ay isang mahalagang mapagkukunan ng lakas. Bigla namang sumimangot si Ethan. Bakit nasa taas din siya? Tiyak na pumunta siya para manggulo. Big Boss, gusto mo bang kaladkarin ko siya? Mahinang tanong ni Kuya Jock sa tabi ni Ethan.
Napakalakas ni Evan at kahit na hindi siya gumawa ng kahit anong fatal moves, malamang hindi rin siya madrag ni Kuya Joff. Pero kung 20 o 30 sila, siguradong mapapagod sila kay Evan. Kung nakipagdigma si Evan, tiyak na mamamatay siya. No need, let him suffer. This guy needs to broaden his horizons, mahinahong sabi ni Ethan. Iniisip ba ng brat na ito na magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil lang sa galing siya sa angkan ng mga reclusive martial artists? Lumingon si Ethan at nakita niya ang mga matatandang nakaupo sa tabi ni Ivan. Hindi dapat ikahiya ang mga matatandang ito. Naglakad si Evan papunta sa battle stage. Tumalon siya ng malakas at ang presensya lang niya ay agad na nakaramdam ng kaba sa kanyang kalaban. Halika na. Iniunat ni Evan ang isang kamay at iwinagayway ito patungo sa kanyang kalaban. Huwag mong sayangin ang oras ko. Lumaban ka o mawala ka. Ang mga salitang ito ay agad na ikinagalit ng kanyang kalaban. Masyado kang matapang para sa ikabubuti mo. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag habang ang isang figure ay sumugod kay Evan na parang isang mabangis na toro. Ngunit walang pakialam si Evan sa napipintong pag-atake na ito. Bago siya gumalaw ay nakagawa na ng suntok ang kanyang kamao, at pinalipad ang kanyang kalaban sa malakas na tunog. Bumagsak siya sa sahig. Natahimik ang buong lugar. Susunod. Malakas na sigaw ni Evan. Sinadya niyang lumingon kay Ethan. Napakalinaw ng ekspresyon ng mukha niya. Sisiguraduhin niyang walang sino man dito ang magkakaroon ng pagkakataong makita ang manual. Kung kailangang makita ng sino man ang manual, siya lang ang karapat-dapat na makakita nito. Tumawa lang si Ethan at wala nang nagawa. Pagkatapos nito, ang susunod na 5 challengers ay natalo sa isang galaw lamang mula kay Evan at ang buong stadium ay nagkagulo. Maging si Jenny ay tumatalon-talon. Sobrang cool niya. Bulalas niya. At medyo gwapo rin siya. Saan nanggaling ang highly skilled fighter na ito? Siya ang pinakamataas na senior sa Extreme Martial Arts Academy, tahimik na sagot ni Kuya Joff. Ngunit hindi siya isang permanenteng miyembro ng kawani o anumang bagay na ganoon. Tumingin siya kay Jenny at sinabi sa medyo displeased na boses sa ang part niya ang cool. Isa lang siyang batang punk na hindi marunong kumilos. Kung hindi ganoon kabait si Big Boss, ewan ko ba. Saang sulok babagsak ang lalaking ito ngayon? Napaawang ang labi ni Jenny habang makahulugang nakatingin kay Kuya Joff. Kuya Joff, nagseselos ka ba? Agad na umubo ng marahas si Kuya Joff at namula ang mukha. Nagseselos. Kalokohan. Pagkatapos noon ay hindi na nagsalita si Kuya Joff at umupo na siya ng tuwid. Bumalik sa entablado ng pakikipaglaban, natalo na ni Evan ang 8 magkakasunod na tao, at lahat sila ay natalo sa isang galaw lamang. Wala siyang sinaktan at sinigurado lang na siya ang malinaw na panalo sa laban. Ngunit ang kanyang mapagmataas na ugali ay nagpalungkot sa maraming tao. Maging si Kuya Joff ay hindi na nakayanan. Big Boss. Nag-aalangan niyang wika. Siguradong hindi niya hahayaang kumilos ng mayabang ang punk na ito sa harap ni Jenny, di ba? Wala kang kailangang gawin, sabi ni Ethan. Lumingon siya at tumingin kay Ivan, at agad na natanggap ni Ivan ang mensahe. Hindi naman talaga masama ang binatang ito, medyo kampante lang. Uupo na lang ba at manunood ang mga estudyante mo? Napatingin ang ibang matatanda kay Evan at alam nila kung gaano kalakas si Evan. Kung hahayaan nila ang sino man na umakyat upang haminin ang brat na ito, mapahiya lamang nila ang kanilang sarili. Wala bang ibang tao sa martial arts circle? Si Evan ay nagsimulang sumigaw ng malakas nang hindi na hinintay na mag-react sila. May tao pa ba? Punta ka dito. Kabanata 1339. Sinong makakatiis pa? Napakayabang ni Evan. Kung walang nagtuturo sa kanya ng leksyon, mababawasan ang martial arts circle. Master, pupunta ako. Lumingon si Ivan at nakitang may matipunong lalaki na nakatayo sa likod ng Advanced Grandmaster na may 8 kamay na kamao. Mukha siyang nasa 30s at panay ang tingin sa mga mata niya. Kung ganoon ay huwag mo siyang patayin. Yes, sir, sagot ng lalaki bago bumaba sa fighting stage. Maraming mga tao na nag-aaral at nagsasanay ng 8 kamay na boxing, ngunit ang bilang ng mga tao na tunay na nakakaunawa sa kakanyahan nito ay kakaunti at malayo. Ay day, buntong hininga ng 8 kamay na boxing grandmaster.
Ang isang bagay na pinakakinatatakutan ng mga taong ito ay nawala silang maiiwan para sa kanilang mga inapo kapag sila ay namatay. Sa partikular, ang mga maluwalhating bagay sa nakaraan na makabuluhan at mahalaga. Napakakaunting mga tao ngayon ang handang sanayin ang kanilang mga sarili at pag-aralan ng malalim ang mga bagay na ito. Nagbago ang mga panahon, ngunit ang kanilang orihinal na intensyon ay hindi. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang pag-asa na ang lahat ay magkaisa at maprotektahan na maayos itong tradisyonal na martial art na pabuntong hininga din si Ivan. Ang pagbagsak ng martial arts circle ay hindi maiiwasan, ngunit ang espiritu ng martial arts. Hindi natin ito hahayaang mawala. Ito ay tulad ng ating kaluluwa, ang ating batayan para sa pag-iral. Sabay-sabay na bumaantong hininga ang ilang matatandang lalaki. Sa fighting stage, tiningnan ni Evan ang kanyang kalaban para sa round na ito. Hindi ikaw, diretsyong sabi niya. Kumuha ka ng iba. Malalaman natin kung okay lang ako pagkatapos nating mag-away. Ang kanyang kalaban ay nanatiling kalmado at matatag, at ang kanyang boses ay neutral. Nakasimangot si Kuya Joff sa stage. Big Boss, magaling ba ang taong ito? Oo. Hindi masyadong nagsalita si Ethan, isang salita lang. Ngunit hindi kailanman nag-alinlangan si Brother Joff sa kanyang mga salita. Kung naramdaman ni Ethan na magaling ang taong ito, hindi simple ang 8-arm boxing fighter na ito. Ayaw ni Evan na mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Tumakbo siya sa lupa at tumakbo palabas. Ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang unang hakbang. Ang wild niya parang hangin. Sumabog sa hangin ang suntok niya at lumarat ang mga kasukasuan niya na parang mga maninaping iprito sa kawali. Mahina niyang sigaw at inabot ang kalaban. Ngunit biglang walang tumama ang suntok ni Evan. Ngayon lang nawala ang lalaking nasa harapan niya. Paano ito posible? Napangisi si Evan at walang pag-aalinlangan, umikot at ibinaba ang kamao sa ibang direksyon. Agad na nagbanggaan ang mga kamao ng dalawang lalaki. Sa pagkakataong iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Evan habang umuurong siya ng ilang hakbang. Nagkagulo ang buong pulutong. Ito ang unang pagkakataong napaatras si Evan. Wow! Siya ay talagang kamangha-manghang. Ang bahikwan ay isang napaka-agresibong pamamaraan. Lahat ng nasa kinatatayuan ng manunood ay hindi napigil ang mapasigaw. Nakita nilang lahat kung paano nag-away ang dalawang lalaki sa entablado para makita kung sino ang mas mabangis at kung sino ang mas nangingibabaw. Kung dominirang ang pag-uusapan, ang 8-handed boxing ay maaari ding hango sa Extreme Fist Technique Manual. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Nakakita na siya noon ng 8 fist practitioner, ngunit ang mga taong iyon ay nakakamot lang sa ibabaw. Medyo natuto ang Black Mountain mula sa headquarters ng assassin group sa timog silangang rehiyon, ngunit nauwi siya sa kamatayan nang salakayin siya ni Ethan gamit ang isang tumpak na diskarteng may 8 kamay na kamao. Ang 8 braso na boxing fighter na ito sa entablado ay natututo na ngayon ng kanyang mga galaw, ngunit siya ay nawawala ng ilang uri ng enerhiya. Ngunit para kay Ethan, hindi ito masyadong masama. Matatalo si Evan. Pagkasabi niya nito ay tumakbo ulit palabas si Evan. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon, ngunit sa isang iglap nakabalik siya sa kanyang mga paa. Isang malinaw at maliwanag na tunog na parang tunog ng isang leather na litigo na tumama sa kanya ang naging dahilan ng paglipad ni Evan. Umatras siya ng mahigit 10 hakbang at lumabas sa hangganan. Ito. Hindi naniwala si Evan. Isa siyang advanced grandmaster at talagang natalo siya. Baka sa mukha niya ang pagkabigla habang pinagmamasdan ang sariling 2 kamay at ang masakit na dibdib. Hindi niya alam kung anong nangyari kanina. Kabanata 1340. Matatanggap ni Evan ang kanyang pagkatalo kay Ethan dahil malinaw na naintindihan ni Ethan ang extreme fist technique at alam niya ang tunay na diwa ng boxing. Ngunit ang lalaking ito dito ay isang taong hindi alam ang pangalan at hindi pa niya narinig ang tungkol sa lalaking ito. At saka, paano maihahambing ang 8-handed boxing sa extreme fist technique na natutunan niya? Bulong niya sa sarili, could Ethan be right? Mali ang pagkaunawa ng pamilya Drake sa manual sa simula pa lang. Inangat niya ang ulo niya ng marahan. Hindi pwede yun. Malakas na sigaw ni Evan na parang nabaliw at tumakbo ulit. Ang ilan sa mga matatandang lalaki ay mas mabilis kumilos kaysa kay Evan at pinigilan siya sa pagsulong. Malinaw na ang nanalo, kaya bawal ka nang lumaban. Ngunit,
Batak, laging may mga bundok na lampas pa sa nakikita natin at mas maraming tao kaysa alam natin, kaya laging may mas magaling sa atin. Maaring humihina ang martial arts circle pero hindi pa ito tuluyang nawala, sabi ng isa sa kanila. Ang mga matatanda na narito bilang mga horado para sa kompetisyon. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Pakiramdam ni Evan ay parang may nagwisik sa kanya ng malamig na tubig at nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan. Laging may mas magaling. Galing siya sa isang reclusive clan. Kailangan ba niya ng magtuturo sa kanya ng ganito? Joke siguro yun. Napatingin si Evan sa matanda. Ngunit hindi ako masaya sa pagkatalo na ito. Wala yung dalawang yun. Tumawa ang isang matandang lalaki habang tinuturo ang lahat ng mga kalaban na natanggal ni Evan. Tiningnan silang lahat ni Evan, saka tumingin kay Ethan na nakaupo sa stand. Bigla niyang naramdaman na parang alam na niya ang gustong gawin ni Ethan. Pero kahit ganoon, hindi siya makapaniwala na napaka-ambisyosa ni Ethan. Baliw ba siya? Napatingin din si Ethan. Nagtama ang kanilang mga mata at napakalma ng tingin ni Ethan na para bang wala lang si Evan sa kanya. Babalik ako at hahamunin ka ulit, sabi ni Evan bago umalis. Galit pa rin ang lalaking ito, panunuya ni Kuya Joff. Para siyang bulaklak na tumutubo sa greenhouse. Kahit advanced grandmaster na siya, baka hindi na siya mabuhay kung sasabak siya sa totoong laban. Ang pag-alam sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga galaw ay ganap na naiiba sa pagkakaroon ng pakikipaglaban sa ibang tao hanggang sa kamatayan. Kuya Joff, that's not necessarily true. Flowers grown in greenhouses are the ones that look beautiful, komento ni Jenny na may infatuated expression sa mukha. At ang pagiging maganda ang pinakamahalagang bagay. Ayaw nang magsalita ni Kuya Joff. Ano ang silbi ng pagiging gwapo? Ang mga lalaki ay dapat maging matigas. Hindi mapakali si Ethan sa kanilang pagtatalo. Dahil tapos na ang lahat, gusto na niyang iuwi si Diane. Ang kompetisyon sa martial arts ay dumaan sa 5 araw na kompetisyon at sa wakas ay isang kampyon ang lumitaw. Ang nanalong ito ay naitago ng mabuti ang kanyang mga kakayahan at walang sino man ang magbibigay sa kanya ng pangalawang sulyap sa karamihan. Ang nagwagi ay si Paul Wright, ang taong tumalo kay Evan at isang tunay na alagad ng 8 kamay na boxing. Si Paul Wright ay napakamapagpakumbaba ngunit ang kanyang mga kakayahan ay napakalakas na maging si Ivan ay nagulat. Kaya umiiral pa rin ang mga highly skilled fighters sa martial arts. I promised so I will hold up my end of the deal. Ibinigay ni Ethan ang isang pahina ng manual kay Paul sa harap ng lahat. Salamat, Mr. Hunt. Bahagyang yumuko si Paul Wright. Siya ay karaniwang isang matatag na tao, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang kinuha niya ang pahina mula kay Ethan at siya ay napalunok. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Ito ay isang mahalagang bagay ngunit si Ethan ay napakawalang ingat tungkol dito. Ang mga pahina ay gusot lahat. Nakita niya ito at agad na kumunat ang noo. Tumingin siya kay Ethan at parang nagdududa kung engineering manual nga ba ang page na ito. Control. Nilinggan ni Paul ang sarili niyang amo na parang hindi siya sigurado sa sarili niya. You are the champion of the competition, kaya ikaw lang ang qualified na makakita sa kanya. You don't need to be suspicious. Ethan is someone of high standing at hindi kanya dayain. Tumango si Paul. Paulit-ulit niyang pinag-aralan ang pahina, ngunit habang tinitignan niya ito, mas lalo niyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay. Para bang ang pahina ay isang napakalalim na hukay. Ang makita iyon ay sinipsip siya ng buo. Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim si Paul at pawis na pawis ang buong katawan. Mr. Hunt, nakakatakot talaga ito. I can't understand it. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.